So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Nieto Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tag is about paano lumalim sa Biblia. So, our concept is all about covenant. So, sa Biblia, ang covenant ay isang banal at walang hanggang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Hindi ito basta kontrata, kundi isang divine commitment na may kasamang pangako ng pagpapala sa mga susunod at kaparasuhan sa susuway. Ang buong kasaysayan ng Biblia ay umiikot sa mga tipan ng Diyos sa kanyang bayan, kaya't ang pag-unawa sa covenant ay susi sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang salita. So ngayon dadako na tayo sa ating Bible readings. Our Bible readings all about Deuteronomy chapter 7 verse 9. Alamin mong si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos nga. Siya ay Diyos na tapat, tumutupad sa kanyang kasunduan at nagkakaloob ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos hanggang sa libong-libong sanlilahi. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapatunay sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, hindi nagbabago ang kanyang pangako, siya ay palaging matapat sa kanyang bayan, ngunit ang tipan ay may kasamang responsibilidad. Tayo ay tinawag upang sumunod sa kanya ng may karapatan. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the term covenant helps us understand the entire Bible. So ang tipan ng bumubuo sa kwento ng kaligtasan sa buong Biblia mula sa tipan ni Neo, Abraham, Moises at David hanggang sa bagong tipan kay Kristo. Ipinapakita nito ang plano ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan. So makikita ito sa Genesis chapter 9 verse 16, Genesis chapter 17 verse 7, and Jeremiah chapter 31 verse 31 to 33. Second is God is a covenantal God who relates to His people through covenants. So ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng kautusan, nakikipagtipan siya sa atin upang ipakita ang kanyang tapat na pag-ibig. So, makikita ito sa Luke chapter 22 verse 20, saka sa Hebrews chapter 9 verse 15. So, ang bagong tipan kay Kristo ay nagpapatunay na ang ating relasyon sa Diyos ay batay sa kanyang biyaya, hindi sa ating gawa. Last teaching is God's covenant community has an obligation to be faithful to Him. So, ang tipan ng Diyos ay nangangailangan ng katapatan at pagsunod mula sa kanyang bayan. So, makikita to sa Deuteronomy chapter 7 verse 9 and Isaiah chapter 55 verse 3. Bagamat si Kristo yung tumapad sa tipan para sa atin, tayo ay tinawag na mamuhay ng may pagsunod at pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is ask God for forgiveness for being a covenant breaker. So, dahil sa kasalanan is madalas tayong lumalabag sa tipan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, may kapatawaran tayo. 1 John chapter 1 verse 9, ipagdasal natin na mapatawad tayo sa ating mga pagkukulang at lumapit sa Kanya ng may pagsisisi. Second is thank Jesus for being our covenant keeper. So, si Jesus ang ganap na tumupad sa tipan ng Diyos para sa atin. So, makikita sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, dahil sa Kanya hindi tayo hahatulan ayon sa ating pagkukulang, kundi ayon sa Kanyang katuwiran. So, dapat tayo magpasalamat sa Kanyang sakripisyo at biyaya. Last application is celebrate all the blessings we continue to receive through Christ Jesus. So, dahil kay Kristo, nananatili ang tipan ng Diyos sa atin. Kaya patuloy nating natatanggap ang kanyang biyaya, proteksyon at buhay na walang hanggan. So, makikita ito sa Hebrews chapter 9 verse 15. So, igalang natin ang tipang ito sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tag is about bakit mahalaga ang katapatan sa ating relasyon sa Diyos. So, ang katapatan kasi sa Diyos ay patunay ng ating tunay na relasyon sa Kanya. So, kung ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang pangako, tayo rin ay dapat maging tapat sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. So, hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa mga kautusan, kundi isang malalim na ugnayan ng pagmamahalan, pagtitiwala at pagsuko sa kanyang kalooban. So, yung isang relasyon na walang katapatan na hindi tatagal yan. Kaya't kung nais nating lumalim sa ating pananampalataya is dapat tayong maging matapat sa Diyos gaya ng kanyang katapatan sa atin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong tipan
tipan ng pag-ibig at katapatan. Lord, at patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo po kaming maging matapat sa iyo. Salamat po kay Jesus Christ na siyang tumapaz ng tipan para sa amin. Naway patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya at lumalim sa iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen.